maayos na rallyista sa Maynila, katulad ng naganap sa Liwasang Bonifacio, ay ibigay din natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang. At dekalidad na serbisyo. Kaya naman kami po sa Manila Health Department ay patuloy na tumutugon 10 po ng 7 hospitals na under sa Manila Health Department sa adhikaing ito. We have been recognized by the Department of Health for its consistent implementation of monthly water sampling. Meron po kaming 39.9 increase on establishment inspected and issued with sanitary permit as compared po last year. And we have a 108.7 increase in the process and issued health certificate. So, palakpakan po natin ang ating Division of Sanitation. At meron pa po silang achievement na 90.8 compliance score for liquid waste management indicator during the Manila Bay Cleanup Rehabilitation. So kasama po namin yan ang ating DEPS. For the Maternal and Child Health Program naman po, naglunsad po kami ng Ligtas Tigdas last month. So naka-achieve po tayo ng 100.11%. So palakpakan po natin ang ating Maternal and Child Health Unit. At of course, ang ating mga dentista ay hindi magpapahuli. Nagbigay po, saan ang mga dentista? Taas ang kamay. So nagbigay po sila ng 2,000 free dentures between March to May for their Balik Ngiti Libreng Pustiso program. So marami na pong pumugi. No? And ngayon pong July, ngayon po ang ating Nutrition Month. So pagkatapos po nito, sa tulong po ng ating PDO, Director Giovanni Evangelista, kami po ay magti-tree planting diyan po sa ating Arroceros. At of course, hindi natin makakalimutan ang ating Your Milk 2.0 sa larangan po ng nutrition. So katulong po natin diyan ang si Dr. Agayola at si Dr. J. De La Fuente ng MDSWD. So it is through the able leadership of our mayor that funding of our construction and improvement of our health facilities. Nung nakaraan linggo lang po ay binuksan natin ang Kapitan Isidro Mendoza Health Center. At ngayon pong umaga na to, pagkatapos po namin dito ay bubuksan po natin ang San Nicolas Health Center ng District 3. So, palakpakan po natin. Ngayon din po, nagpapasalamat po kami sa buong suporta na ibinibigay ng ating konseho kasama ang ating maganda at butihing Vice Mayor upang ang programang pangkalusugan sa lungsod ng Maynila ay ating maisakatuparan. So, sinabi kanina po, 86 years old na ang Manila Health. Ang pinakamalaki at pinakamalawak at pinakamagandang organisasyon pangkalusugan dito sa Maynila. So, I would like to take this opportunity to acknowledge our selfless, hardworking barangay health worker. Mga kawani po sila ng ating Manila Health Department. Malapit na po silang magretiro at binigyan po namin sila ng konting parangal ng aming anniversary. At tatawagin ko po sila, 7 lang po sila na naka-achieve ng more than 25 years in service. So si Miss Rizalina Laconsay, 32 years in service. Ang barangay health worker po ay ating contractual employee. Ma'am, sa District 2, palakpakan po natin, Angelina Cruz ng Tondo Health Center, 39 years in service. Makakapamili na po si Kuya Jess.
Okay? Sa District 4, Maria Teresa de la Cruz Ramirez ng Dapitan Health Center, 39 years in service. Okay? District 4 again, Ethel Arellano Relacion, D. Belmonte Health Center, 39 years in service din po. Next is sa District 5, Miss Ruby Wright Martinez ng Icasiano Health Center, 25 years in service. And then Pamela Dulay, 26 years in service na Rosario Reyes Health Center. Wala, may palang dala. And then Maria Lisa Carion ng Pedro Hill Health Center. So pinagmamalaki ko po sila. Mainit, ma'am. Sorry. Opo, pinagmamalaki po namin ng Manila Health Department ang ating mga katuwang sa paglilingkod. Araw-araw po silang nasa barangay. Magre-retire na po sila. So kung pwede pong makahingi ng isang masigabong palakpakan para po sa kanilang serbisyo sa ating lungsod ng Maynila. Sa aking mga Pili ka na daw, Kuya Jess. Sabi ni Jess, yung mga bank account daw ang lalaki. Pwede na, Jess. Yung isa, may asim pa. Good morning. Oy, maraming salamat sa ating Direktor, Grace Padilla ng Manila Health Department at lahat ng miyembro at kasapi ng Manila Health Sector. Palakpakan natin sila. Well, today I would like to give recognition also to the following. No? Una, pagkat dakong alas 9 ng gabi, ay urgently na tinawagan ko sila lahat, yung mga nabanggit na ahensya at 10 na kanilang mga kawani, na kung ano yung ginagawa natin sa ibang maaayos na rallyista sa Maynila, katulad ng naganap sa Liwasang Bonifacio, ay ibigay din natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang. Ito po ay nakaraos ng maayos, dala ng pakikipagtulungan ng grupo at ng lokal na pamahalaan. Naitawid natin, walang nabasag na stoplight, walang nababoy na pader. Yes. Walang kalat ng basura. Walang inapakang halaman. Walang nangyaring gulo. Mapayapa silang dumating. Maayos silang dumating. Mapayapa at maayos din silang umalis. Pero sa likod nito ay may mga ahensya ng gobyerno ng lokal na nangapuyat, nag-ayos, at ipinaramdam natin na sa Maynila malaya silang makagagawa or put into practice their freedom of expression as long as that kind of freedom and right may nakaatang ding responsibilidad. Ibig sabihin, dumako kayo dito na maayos din kayong aalis. Sapagkat karapatan din ng bawat Manileño at sino mang dumadako dito para magtrabaho at maghanap buhay o mag-aral na magkaroon ng maaliwalas at panatag na pamayanan. Hindi natutulad yung sa iba na konting kibot, sa 10, lalabing 5, dadalawampu, ang gagawin lang, isprayan yung mga pader natin ng mga kung ano-anong mga bagay na wala namang kinalaman yung pader. Siya namang gagastusan ng syudad. Ay ipambibili ko ng pintura, pambras, and so on and so forth. Kung maayos kayo, baka pakainin ko din kayo sa lungsod ng Maynila. Pero nagrally ka na, kumakain ka pa. Nagrally ka na, may doktor ka pa.
may nagrally ka na, may MDRR mo ka pa, nagrally ka na, may security ka pa. So everybody went to, things will go north if everybody is being respectful to one another. Yeah. Habang kinikilala natin bilang pamalang lungsod ang karapatan ng lahat, pero lahat ng karapatan na yan ay lagi kong inuulit na may kaakibat o kabalikat na responsibilidad sa pamayanan at sa kapwa. Kaya po, maraming salamat sa mga nabanggit kong ahensya. At kung hindi ko pa kayo nabanggit, binabanggit ko kayo at binibigyan ko kayo ng papuri ngayong umaga sa inyong lahat. At mukhang nalalapit na rin si Jess. Jess, 7 yung iyong pagpipilian. Mukhang kabatch mo naman to mga to. But for now, kidding aside, it's another week. What happened last week in our lives, personal, sa opisina, those are the things of the past. We move on. Maaaring iba sa inyo nagkaroon ng bagong jowa. Maaari last week nagkahiwalay kayo ng jowa mo. Oh. Mukhang may tinamaan. Oh. Huwag kang mag-alala pag nawala yung jowa. There's so many fish in the ocean. Maaring tumukod kayo sa gastusin. Maaring nakaluwag kayo sa gastusin. Maaring nakaramdam kayo ng pag-angat. Kagaangan. Hirap. But those are the things of the past. What happened last week is the things of the past. What matters today is that today is a new day. Another Monday. Another Monday, another week to be of service to the people. At paulit-ulit itong maririnig sa akin. Many are called, but few are chosen. We were given a chance by God, by some, to be of service to others. And let's utilize that. Let's excel from our field of undertakings. Every single moment, especially kapag kaharap natin yung ating mga mamamayan o mga taong pinaglilingkuran. Na kaya po, ang hiling ko naman ay sana lagi kayong malusog. At sana, yung natagpuan ninyong partner sa buhay ay matagpuan din ni Jess. Masyado kang mapili. Joke lang. Sana matagpuan nyo rin ang tagumpay. Sana matagpuan nyo rin ang kagaangan sa buhay. But for now, let's just do and be of service to the people. And I wish this week, and the coming weeks and days, moving forward, lahat kayo'y maging manatiling malusog. At pumanatag kayo, ang pamahalang lungsod ng Maynila ay patuloy na pupuhunan ng kayo, ang kaanak nyo, kapitbahay nyo, kakilala ninyo, pagpatungkol sa usaping pangkalusugan sapagkat ito po ay isa sa mga pulisiya programa under MBN, Minimum Basic Needs, Housing, Education, Healthcare, and Jobs. That's where whatever money, resources, limited, the big chunk of that limitation or limited resources will be dedicated into this MBN. And that will address the health sector, the health of our citizen. Kaya po, totoo po yung nabanggit ni Director Padilla, a few months ago, nakakita tayo ng pinakamagandang health center sa buong mundo. The only health center na may falls sa loob ng building para pong resort. But we fixed that, and we continue to fix others, and we continue to rebuild others, and to continue to reclaim others. Yung mga sinarang health center, we will reclaim them. We will develop them. So that there will be less foot traffic in our 7th hospital. Mas magaang, mas maliwala sa ating mga ospital. We can attend properly, efficiently sa ating mga tunay na nagkakasakit
o mas kailangan ng matinding medical na atensyon so that our medical healthcare facility frontline better equipped, better working environment, needed supplies, and I am happy to share that yesterday, the other day, and last week, the amount that we appropriated in the health board, about 300 million pesos, acquiring machines, equipments, tools for our hospitals and health centers at unti-unti na pong dumarating. Ang ganda nung nakita ko pag nabuntis mo isa doon, kung pwede pa, hindi ko lang alam. Hindi ako sure. Anong tawag doon? Yung ultrasound. Cardio monitor, x-ray, and so even dental chair. Makabagong dental chair. These are sets of equipments that we are going to produce or deliver in every health centers and hospitals. We will continue to buy new, replace the old, and destroy. We will continue to equip those facilities so that maginhawa naman sa ating mga medical practitioners ang pag-deliver ng healthcare. Tuloy-tuloy po yun. Pumanatag kayo. Kaya po, stay healthy. Yung Lunes na yan, hindi talaga kita matigilan. Stay healthy, stay focused, and excel from your field of undertaking. Mag-iingat kayo sapagkat I cannot do it alone. With all honesty and humility, we need to come together. Because together, we can make Manila great again. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Thank you.